Hey guys, welcome to my channel. A few days ago, nasira ko yung ginagamit ko panggawa ko ng video. Itong Samsung Galaxy ko na phone. Maganda kumuha to ng video tsaka picture. Na bagsak ko. Kita nyo. Ayan, maliwanag na lang dito. Okay? So, comment down below. Ano sa tingin nyo? Kailangan bang palitan yung digitizer nito? Or may na-unplug lang na na cable, ribbon cable. I don't know kung pwede pa maayos. Pero binibili ko to sa eBay lang na used. Okay? Wala akong pakialam kung hindi gumagana yung network niya, yung internet niya. Basta importante makakuha ng photos and videos. So, wala na akong time mag-intay pag model ulit ako sa eBay kasi paalis na ako in 2 days. Kaya pumunta ako sa Amazon, nakita ko to Ice Fox. And looking at the reviews, may nagsabi na parang ano yan na Akaso. Mahirap magtiwala sa mga no-name brands sa sa Amazon. Pero yung Akaso matagal ko na yan ginagamit. Okay, so ang kailangan ko is may front-facing camera. Kaya sinubukan ko tong Ice Fox. No, kita niyo yung specs niyan. So may specs natin. Kita niyo yung Ice Fox. Yan, UHD 30 meters waterproof, dual screen, Wi-Fi, Ultra HD 4K. So, ito siya. Yung Ice Fox, company yan based in Colorado. Pero itong product na to, binili na ito sa China. Okay? So, ito na yung camera. Hindi ko alam kung ano sa Akaso line ang ano nito eh. Pero, magkakahawig naman usually mga gantong action camera, pero ang gusto ko nga dito meron siyang front facing at saka pwede yata siya ng it supports external microphone. Okay, so yan siya. Power on natin. Wala lang ako micro SD card. Order pa ako sa Amazon. Ayan, Ice Fox. Malinaw naman malinaw yung niya malinaw yung nasa screen niya. Ayan, 4K 30 FPS. Okay. Tapos, ilo-long press mo lang yung mode para magpalit. Screen niya naman dito sa harap. Importante sa mga nagva-vlog yung screen sa harap para alam mo kung nasa center ka ng video. Long press ulit, balik tayo sa likod. Yan. Okay. Teka, mode nga tayo. Mode. Yan, normal video. Slow video. Yan, translation talaga nila to, no? Loop video, time-lapse video, normal photo, auto timer, burst photo, time-lapse photo. Hindi ko naman ginagamit yan. Wi-Fi, and everything. Paulit-ulit. Okay, asan yung settings? Normal video, okay. Okay. Video resolution, top touchscreen pala. 4K 30. Sige. Pwede na tayo mag 4K 30 na nga lang. Video quality, high. Okay. Pre-record, EIS on, yung stabilization yan. AWB, hindi ko alam kung ano yan. Metering mode, ISO, timestamp, motion detection, timestamp, ayoko mag-timestamp. Video voice, EV. So, ano yung source Ano yung video voice na yan? Video voice. Video quality. Yun lang yun. Okay na yan. Video resolution. Okay na yan. Ayan. Image rotation. Screen brightness. Anti-flicker.
angle, indicator light, screensaver, automatic shutdown, tone settings, microphone, yun ang gusto ko. Internal mic, tsaka auto. Okay? So, gusto ko yung pwedeng gumamit ng external mic. Okay, okay. Ano kaya na? Sige, mamaya testingin natin. Importante sa akin yan eh. Yan. So, yung mga accessories niya, pag kayo ay bumibili ng mga ganitong mga generic na camera. Mismo yung generic, pare-pares ng itsura ng mga to eh. Para talagang isang factory lang eh. So, may dalawa siyang battery. Ito, hawig nga sa Akaso. Tsaka yung nandun na kinabit ko. Tapos, ito yung waterproof case niya. Tapos, meron pa siyang extra na backplate. Ba't kaya? Bakit may to? May extra siya sa likod. Okay. Dual battery charger. Bilib ako dito sa remote. Yung remote niya, hindi mo na kailangan i-pair. Out of the box, gagana siya. Tignan nyo Tsaka mabilis lang siya mag-on. So, tignan natin kung, yan, on na agad siya. So, pag pinindot ko to, no SD card inserted. Pero at least nagko-communicate na siya. Hindi mo na kailangan mag-download ng app. Hindi mo na kailangan mag-pair. Galing. Galing. Bilib. So, magagamit ko to. Straps. So, saan nyo gusto siyang i-attach? Siyempre, bike attachment. Kung saan. Ito sa bike din to, sa handlebar. So, sa clip, pwede sa pocket. Sa helmet. Helmet attachment. Ito yung gusto ko. Kasi pwede ko siyang gamitin ng hindi kailangan ng waterproof case kasi minsan matatakpan pa yung audio eh. Ito importante sa akin. Ito ang importante sa akin. Yan. Yan, okay. Pati it snaps into place. Tapos, available yung mga buttons. So, sa part 2, magte-test tayo. Ganitong setup. So, yan. Tapusin ko na yung video na to, maghanap muna ako ng micro SD card. Pero ito yung IceFox. IceFox na mention ko ba based sa Colorado. Pero itong product na to made in China to. Isa lang factory pinanggalingan nito, mga Chinese na action camera. Okay. So, that's it guys. Please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming video. Abangan nyo yung part 2 nito which is the testing. That's it guys. Thanks for watching. Bye.